Good morning din sa inyo, Dayan. Good morning, Pilipinas. Ngayong umaga makakasama po natin si Mr. Hanel Kitlong, na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Kitlong. Yes, Amor. Magandang umaga, mga kabayan. Magandang umaga rin po. Mr. Kitlong, patuloy po ang ating pagbabantay dito sa lagay ng low pressure area na kasalukuyan pa rin pong nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa mga oras sa ito, ano na po ba ang mga pagbabago sa lokasyon nito? At syempre, ano po ba yung inaasahan nating lagay ng panahon para sa araw na ito ng Lunes? Magiging maulan pa rin po ba sa ilang bahagi ng ating bansa? Well, medyo may kabagalan po itong low pressure area na minomonitor natin. At sa ngayon po, nandito na po ito sa may Sulusi. Halos narito po sa gitna ng Sulusi. At inaasahan po na ngayon ding araw ay makakalagpas po ito sa Philippine Area of, dito po sa may Palawan. At bukas po ng umaga ay makakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayong araw ay magdudulot po ito ng medyo may katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na pagulan dito po sa may Kabisayahan. Kaya't mga kabayan, mag-ingat po tayo sa flash floods at landslide. Samantalang ang Mindanao, ganun din po ang Bicol region at Mimaropa ay makakaranas naman po yan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang ang Luzon naman ay magkakaroon lamang ng bagyang maulap hanggang sa maulap na may pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. So yan po para sa ating mga kababayan, maghanda pa rin po kayo. Siyempre po mag-monitor po lagi sa lagi ng ating panahon, lalong-lalo na para sa ating mga kababayan. Dyan po yan sa ilang bahagi ng Mindanao at sa buong Visayas dahil inaasahan po natin ang maulang panahon para po yan sa araw na ito ng Lunes. At Mr. Kitlong, dahil nga po patuloy po ang pagbibigay natin ng pansin dito sa sama ng panahon sa loob ng ating part. Ano po bang inaasahan nating mangyayari dito sa mga susunod na oras? Dahil nga po ito ay nasa karagatan o ito nga po ay nasa Sulusi. Posible po ba na ito ay lumakas ulit sa mga susunod na oras? Well, sa ngayon, Amor, wala naman po tayong nakikita na sa lahat ng mga forecast model na ginagamit natin, wala po tayong nakikita na ang low pressure area ay mag-re-intensify o magiging isang bagyo. Kumbaga, mananatili lamang po yung kanyang lakas sapagkat medyo may kainitan po yung temperatura dito sa may Sulusi. Ang mga dahilan kung bakit po humihina ang isang bagyo o isang low pressure area, pag ito po ay dumaan sa kalupaan, sa amin pong experience, lahat po ng bagyo o low pressure area na dumadaan sa lupa, humihina po ito sapagkat hindi po ito nakakuha ng lakas. Ang lakas po ng bagyo ay nanggagaling po yan sa karagatan kung saan marami pong moisture. Isa pong nagpapabago sa direksyon ng bagyo ay kung malakas po itong hangin o kaya ay mayroon pong high pressure area sa kanyang dadaanan. Kaya po ito nagbabago at lumilihis po sa kanyang tinatahak. So ayan po, nabigyan linaw po ni Mr. Kitlong na as of now naman po, hindi naman po natin inaasahan na posible po na lumakas pa ito pong low pressure area na ito habang binabaybay itong Sulusi. At nabanggit rin po ni Mr. Kitlong ang tungkol dito sa mga factors na nakaka-impluwensya sa isang lagay nito nga sama ng panahon, particularly po ito nga direksyon at yung lakas ito. Ito po ang direksyon nito na apektuhan po yan ng lakas ng hangin o kaya naman po ay ng epekto rin ng high pressure area. At yung lakas naman po nito kapag po ito ay tumama sa isang landmass o sa lupaan, ay ito po yung nakakapagpahina naman dito at kapag po ito ay nakaipon naman ng moisture kapag nasa karagatan, yan po ang makakapagpalakas pa dito sa mga susunod na oras. Pero yun nga po, klaruhin lamang natin, kahit po ito ay nasa Sulusi sa mga oras sa ito, ay maliit naman po yung tsansa na ito ay mag-re-intensify pa sa araw na ito. At Mr. Kitlong, ito naman pong northeasterly wind flow na ito ay patuloy rin po sa pag-iral, dito po yan sa ilang bahagi ng Luzon. So ngayon po ba, ano po ba ang inaasahan natin o ano po yung naitala ninyo na highest and lowest temperatures kahapon dahil na po bigyan lang natin ng ideya yung ating mga manonood gaano na ba kalaki yung pagbabago sa ating panahon. Ito po ba ay patuloy na umiinit o meron pa rin pong paglamig sa iba't ibang bahagi ng bansa? Yes, Amor, kahapon po ang nakapagtala po tayo ng pinaka mababang temperatura. Sa Baguio po nakapagtala po tayo ng 12.6 degrees Celsius sapagkat naapektuhan pa rin po ito ng hanging amihan o northeast monsoon. Ganon din po sa Itbayat, Batanes, nakapagtala po tayo ng 15.4 degrees Celsius. Medyo ito pong pinakamababa dyan. Sa Malaybalay, Bukidnon, nakapagtala din po tayo ng medyo mababa, 18.5. Medyo bulubundukin po yung lugar na ito. Dito rin po sa Tanay, Calayan, Cagayan. At dito po sa Science Garden, medyo tumataas na po yung temperatura. Nasa normal temperature na po tayo. Sapagkat kung gaya na po ng nabanggit ni Amor kanina, northeasterly surface wind flow na po yung hangin na nakaka-apekto po dito sa central ng Luzon, ganun hanggang sa Mindanao, sapagkat ibig sabihin po niyan, yun pong hangin ay nanggagaling na po sa silangang bahagi ng Japan. Kumbaga bago dumating sa atin yung hangin, mainit na po yun.
At samantalang ang highest temperature naman na itala natin kahapon po nasa Ilocos Sur, kung saan nakakuha po tayo ng 35.0 degrees Celsius. Sa General Santos City, malapit po ito sa equator, kaya't mainit pong temperatura dyan, 34.0 degrees Celsius. Sa Butuan City, Zamboanga, Science Garden, yan din po yung mga alos mainit na po yung mga temperatura sa lugar na yan. Ayan, i-recap lamang natin itong naisagot po ni Mr. Kitlong. Ito po nga pinakamababang temperatura natin na itala po yan sa Baguio City kahapon, umabot po yan ng 12.6 degrees Celsius. So medyo malamig pa rin po talaga yung panahon na naranasan doon. Samantalang sa Sinait, Ilocos Sur naman ay naitala po ang napakainit po na panahon at mataas po ang temperatura na umabot naman ng 35 degrees Celsius. So abangan po natin sa patuloy na pagtaas pa ng ating temperatura sa mga susunod pang mga araw. At ito naman, Mr. Kitlong, sa ngayon po ba meron na ba kayo namamatang iba pang sama ng panahon sa labas ng ating POR na posible pong makaapekto o pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod pang mga araw o sa loob po ng linggong ito? Well, sa susunod po na 2 hanggang 3 araw, bagamat meron po tayong nakikita mga kaulapan dito po sa may labas ng Philippine Area of Responsibility, hindi pa naman po ito isang low pressure area. Kumbaga, hindi pa niya namimit yung criteria para ito ay maging isang low pressure area. Sa susunod na 2 hanggang 3 araw, wala po tayong namamatang anumang bagyo o low pressure area na maaari pong makaapekto rito sa ating bansa. Okay, good news yan para sa ating lahat dahil bagamat po may mga nakikita po tayo ng mga grupo po ng mga kaulapan sa labas ng ating area of responsibility ay sa ngayon naman po ay hindi pa po nito nami-meet yung mga requirements para po ito ay maging low pressure area o isang sama ng panahon. Kaya naman po within 2 to 3 days ay wala pa naman tayong inaasahang sama ng panahon o weather disturbance na posible pong pumasok dito po yan sa ating POR. At panghuling katanungan na lamang po, Mr. Kitlong, ito po nga northeasterly wind flow na ito, no? Hanggang kailan po ba ito iiral sa ating bansa o kailan po ba natin idedeklara na ito nga official hot and dry season dito sa Pilipinas? Ang buwan po ng February ay northeasterly pa rin po yung hangin natin. Ang tinitignan na lang po natin kung saan po ang pinanggagalingan ng hangin. Sa ngayon po, nanggagaling na po ang northeasterly surface wind flow dito po sa silangang bahagi ng Japan. Kaya pagdating po dito sa ating bansa, mainit na po itong temperatura. Pag northeast monsoon naman po, ang hangin din ay nanggagaling mismo dito po sa may mainland China. Kaya't malamig po yung nararanasan natin. Sa ngayon po, ito pong nararanasan natin ngayong northeasterly wind flow ay ito po isa na po sa mga tinitignan natin na pagkatapos po nito ay maaari na po tayong magdeklara ng tag-init o pwede na natin pong i-terminate ang northeast monsoon. Ayan po, patuloy po natin nga antabayan ng mga pagbabago sa lagay ng ating panahon dahil nga po malapit na rin magtapos ang buwan na ito ng March at inaasahan na rin po natin ang patuloy pang paghina nito nga northeasterly wind flow sa mga susunod pang mga araw at susunod na linggo. Ay maraming salamat po Mr. Henar Kitlong sa binahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po ba mga reminders para sa ating mga manonood? Yes, maraming salamat naman sa mga kababayan natin po sa Visayas kung saan medyo may mga kalakasan po tayong nararanasan. Ilang araw na pong umuulan sa inyong lugar. Saturated na po yung lupa kaya malaki na po ang marami na po o may mga pwede na pong magkaroon ng mga flash at landslides kaya mag-ingat po tayo at maging alerto. Iba na po yung handa tayo. Natunghan nga po natin si Mr. Henar Kitlong na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Balik muna sa inyo, Carla.